Pino na ice candy gamit ang cornstarch. Ayan, magtunaw ng cornstarch sa isang lagayan. So, ano lang yan ha, sa tap water. Then, nagpakulo na tayo ng tubig. Dito sa kaserola natin, ay ang una kong pinakuluan lang is 1.5 liters of water. Then, yung tinunaw kong cornstarch dyan is almost 1 cup. So, nakita ko habang hinahalo ko na sobrang lapot. So, tinansya-tansya lang natin ito dahil sobrang lapot na para naman siyang buo-buo, ay naglagay ako ulit ng another half liter of water. O, ayan. So, kalahati na nung ating kaserola yung ating nagawa. So, ganyan dapat yung maging consistency. Hindi naman sobrang linaw, hindi rin sobrang, kailangan nakita nyo lang na ganyan na yung consistency. Yun ang haluin para talagang makita nyo na tunaw na yung cornstarch at wala nang buo-buo. Then, pinatay na natin yung apoy, ibinuhos natin yung ating gatas. Ayan, kapag ganyan, gawin yung dalawa yung gatas para masarap yung lasa ng ice candy. So, dalawang gatas ang nilagay ko. So, make sure natin na wala mga buo-buo yung cornstarch para pagka naman siya ay naluto is pagkagat nila is talagang pinong-pino siya. Huwag kayong magsawa ng kahahalo, lalo na at may apoy. Pero ito, nung tilagay ko yung ating gatas, is wala na itong apoy. Ayan, hindi nyo naaapoyan. Basta ang kailangan nyo lamang apoyan ay yung pagluluto yun ng cornstarch. Then, tsaka ko isinunod yung ating flavor na chocolate. Pwede kayong gumawit dito ng cocoa. Alam nyo yung Ricoa, napakasarap nun. Pero this time kasi yung ginamit ko is yung Bingo chocolate powder kasi may natira. Then, nung hindi ako nasiyahan sa pagka-chocolate, naglagay lang ako ng konting-konting Ricoa lang. Ayan. So, ang ganda nung kinalabasan. Dahil hindi na ako gumamit ng condensed milk, so depende sa inyo kung condensed ang gagamitin nyo instead na asukal. Nilagay ako ng asukal kasi wala naman tong condensed milk. So, evap lang yung nilagay ko. Nilagay ko siya ng asukal, o diba? Sa at paglalagay naman ng asukal, tansyahin nyo din. Kung matamis na, edi enough na. Pero ang nagamit kong asukal dito is, kulang-kulang 1 kilo. Ayan. Dahil wala na siyang condensed. So, wag niyong tatabangan kasi pag tumigas na yan sa freezer, kapag ka nabuo at konti lang yung asukal, is hindi masarap kasi matabang. Kaya dapat sakto lang yung inyong panlasa sa tamis. Okay? And then, itinransfer ko sa isang malinis na ating mixing bowl. Ayan. Tsaka natin i-repack dito sa 1.5 na plastic. Ayan. So, yun yung ginamit ko. Ginamitan ko din siya ng pantakal na, para pantay-pantay yung ating pag-repack ng ating ice candy. So, binibenta ko lang ito dito sa amin ng 6 pesos each para afford pa rin ng mga bata. Kung mabilis ang balik ng benta, mabilis din tayong makakagawa ulit. At kahit hindi ganun kalaki yung tubo, pero madami ka namang nabebenta is, panalo ka na din doon. Kesa naman naka-stack lang sa rep mo dahil hindi mabenta dahil sobrang taas. O diba, mag-costing po mga mag-costing sa lahat ng nilalagay nyong ingredients dyan. Isulat nyo lahat ng presyo para alam nyo kung magkano yung nagastos yung puhunan. And then dun pa lang kayo makakapaglagay kung magkano yung presyo ng inyong produkto. Okay ba?